Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my Ame from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you, first half ng June 2026. Maraming salamat muna sa mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, at sa mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa mga nag-like, comment, sa mga nag-hype ng aking video, sa mga di nag-skip ng ads, sa mga nagpa-personal reading sa inyong lahat. Maraming salamat po. God bless you all. At kung gusto mo na energy mo lang talaga gusto mo makuha natin, all the details is in the description below or connect kayo sa aking Facebook Messenger. Ilalagay ko sa screen yung Facebook ko ha, kasi para hindi rin kayo ma-scam kasi may nanggagaya sa akin. General reading tayo. Aquarius energy reading. First half ng June 2026. Aquarius po. Thank you. Okay. Light-hearted carefree time. Yan. Sabasin nyo, maaaring may mga nararamdaman kayo na lungkot or kinakailangan nyo rin na mag-focus din kayo sa sarili nyo. No? Huwag mo pakakalimutan at alagaan mo, kumbaga, yung sarili mo. No? Handi rin yung point na when it comes ito sa jug, siguro transformation. Yan. O baka magpo-focus na kayo more sa sarili mo or andin yung transformation na gagawin nyo or kinakailangan. No, kung ano man yan. Basta, medyo may mga struggle, situation sa iba sa inyo. Temporary situation. May mga temporary emotion, temporary hirap o pinagdadaanan talaga tulad na sabi ko. Kaya andito rin pala si Jug, Yaan ang nakikita ko sa iyo dito. Kaya andun din yung point na you feel something is lacking when it comes to your life. Perhaps sa love man yan, sa money, o sa mga goals mo, no? Huwag ka mag-focus, basta mag-focus ka lang how mo ita-transform yung sarili mo, how ka magpo-focus, huwag kang ma-uncontrol lang, You need to control yourself lang din kasi pagdating dito sa sitwasyon. And sorrow over loss. May mga kalungkutan, no, na sitwasyon. Sana nawalang buhay. O pwede rin kung may mga alaga kayong hayop, sana wag ganon. But kung ano man yung pinagdadaanan mo ito, there's a loss situation. Or pwede rin na may mga pupuntahan ka. O kaya may taong kukonek sa'yo na ganito yung pinagdadaanan niya, di ba? Vice versa. Opportunity or windfall. May mga opportunity na magsisibol or sa iba dito investment, parang parang meron kang ipupunlang muli o magpupunla ka sa isang bagay o sa isang sitwasyon mo sa buhay mo, kung sa aspeto ng buhay mo yan. Andito rin yung point na after a loss, blessing is coming. After ng kalungkutan, may blessing na darating. Ang nakikita ko sa iyo dito, yan, mga opportunity or windfall happen. And, diba, good luck. Sabi ko sa iyo ano natin si, dito sa good luck. Okay, yan, there's a good luck situation. Ibig sabihin, magkakaroon ng pagbabago, no? Kung ano mo, carrot. Mahilig ba ka sa carrot? Diba, may mga beautiful things happen. Meron ba kayong ganyan, horseshoe? Maganda yan, horseshoe. Lucky yan Pwede mapagka sa kwintas, pwede kayo magganyan, sa singsing, o kaya sa bahay, no? Ilalagay mo yan sa sa may pintuan mo. Parang daw yan yung parang sisipain niya yung unlucky energy, ganyan, palabas. Ganun yung pagkakaano ko. Yan, there's a good luck happen into your life. Congrats, no? Kung saang aspeto ng buhay mo yan, ang ganda. And secret admirer. May tao na may secret admirer or may admirer ka pala, ha? Or maybe this is you, no? Pwede rin yung mga paghanga, mga ganyan, hinahangaan, ikaw sa kanya or sa sayo, but sila doon yung tao na ina-admire ka when it comes sa parang alam mo yung kung titignan mo dito, the windfall tsaka seret, diba? Parang sa hirap ng mga pinagdadaanan mo, nagkakaroon siya ng admiring sa iyo kasi nakakayanan mo yung lahat, no? Napagdadaanan mo yung lahat pero nakakatayo ka. Parang halimbawa pag may bagyong malakas na dumating o ipo-ipon, parang nakatayo ka pa rin, nandun ka pa rin.
kaya mo i-handle yung mga ganun sitwasyon. Or maybe ganun na, or sa iba dito is may tao na humahanga or ina-admire mo siya o ina-admire ka niya. Congrats! At least, kasi puro bulaklak siya, oh. Ibig sabihin, beautiful things happen sa'yo. Oh, bulaklak uli. June. Ay, June 2 eh. Sabay ganun eh. Aquarius. Okay, when it comes sa June, maaring June is may tao kang kakilala na June ang birthday. Also 6 minutes, 6 hours, 6 days, 6 weeks, or 6 months. Pwede bago matapos ang taon na ito, o kaya by June, o kaya 6 weeks. Kung 6 weeks, ilan yon? Mga July na yun, ano? Sa iba sa inyo, no? O kaya naman, kung ano man yan, days or weeks or minutes or hours man yan, no? Dito sa sitwasyon mo, changes is coming. Yon. And then, kung titingnan ko rin dito, your angel is try to protect you. No, your angel is try to guide you. Ibig sabihin, dahil sa pinagdadaanan mong lungkot o pagdadaanan mong lungkot sa buhay mo, no? Kumbaga, nahandyan sa sayo. No? Pag titingnan ko rin dito sa kamay niya is parang nagbe-bless siya ng blessing. Kaya handito si opportunity and windfall. Kaya handito yun, ano, yan, parang nagbibigay siya ng blessing sa iyo. Yan, kaya i-grab mo yun, kumbaga, i-claim mo siya, tsaka be open to receive yung blessing na ibibigay niya sa iyo, no? Kasi andyan si ano, yun. Ito, changes is coming, mga beautiful things happen into your life. Andito rin yung point, kung titingnan ko siya when it comes to a judge, is you need to protect yourself din, ano, sa iba sa inyo. Yan. Basta, siguro kung when it comes to protection is, you need to put boundaries na lang din, o kaya is, limit yourself, no, kung saang aspeto ng buhay mo man yan. Yun na nakikita ko sa ito. Well, your guide is protecting you, no? Ako nakikita sa iyo dito. Kung titingnan ko to si June tsaka itong sa base, ibig sabihin may tao na they willing to support you and willing siya na protektahan ka niya. No? Yun na nakikita ko sa iba sa inyo. Sa iba sa inyo, medyo ma-admire o ma-inspired kayo sa mga pagbabago magaganap sa inyo, no? Or may mga creativity ka na gagawin, mga ganyan, sitwasyon, may mga actionan ka, yan, mag-focus ka sa sarili mo, or you need, mga ganyan sitwasyon. Uy, excitement. Saan ko, di ba? Congrats, may firecracker. Baka iba sa inyo is may mga fireworks na mga pupuntahan, o may mga makikita ka mga fireworks, or sa iba is when it comes to excitement is may mga changes happen into your life na nakaka-excite, ganyan, may mga lalaba at mga happy gathering, surprise parties, event, kung basta may mga sitwasyon na ikaka-excite mo o makakaramdam ka ng excitement, ganyan. No? Sa iba, sa inyo, tingnan natin. Aquarius. Baka may mga celebration or isi-celebrate. Aquarius. Kuha tayo ng 5 nito. Okay. Nagtataro reading ba kayo? May mga coincident sa iba sa inyo is pwede rin kasi na may kakilala kang fortune tarot reader, in English ko pa no? O kaya naman may nagpa-fortune telling sa iyo, o kaya you have an ability, no? Baka nag-aaral din yung iba, o kaya nagtataro reading din kayo sa iba. Kung titingnan ko to, may mga coincidence, sa iba sa inyo may mga beads pa kayo, tsaka yung mga bato-bato na katulad sa akin, yan. Makakamahilig kayong mag-ipon ng mga ganyan, ano. Pero, alamin nyo rin kung paano pag-aalaga niyan, ano, at saka kung saan siya ilalagay, kung sa kaliwa ba siya o sa kanan, ha. Yun ang pinaka, ano, kasi kung mali rin ang paglagay nyo, iminay, wala rin siya, no, tsaka, para rin kasing tao yan pinapainom, pinapakain, pinaalagaan, no, ingatan nyo lang para hindi rin, well, alamin nyo, aralin nyo. Okay, when it comes to magkakaroon ng mga plano at yung iba sa inyo magaling kayo magbasa ng mind ng tao. Malakas yung instinct nyo, kumbaga may mga psychic ability kayo, or malakasan talaga yung instinct mo, pakiramdam mo, intuition mo, o nakaka-read kayo ng mind, o may mga bagay kayo na mapipredict or malalaman, no? Sa iba sa inyo is magkakaroon ka na ng mga pagpaplano this time. Siguro mas more magiging strategic ka na this time sa iba sa inyo. Pero kung titiran ko kasi ito si Faith
etong si Faith tsaka ito, ibig sabihin may tao dito na magaling magsalita, may tao na may strategy pagdating sa'yo, kaya ingat ka lang din kasi baka mamaya ginuguyo ka na niya, nililing lang ka na niya, dinadaya ka na niya, hindi mo pa napapansin, no? Yon, ingatan mo na lang at wag mo kakalimutan mag-trust sa intuition at lakasan mo yung pakiramdam mo sa paligid mo, ha? Okay, we have the merit making. Meron kang merit. Siguro may ginawa ka o may gagawin ka. Dito sa sitwasyon na to, kung titinan ko to, ibig sabihin din, you praying for something, tapos may hinihiling ka, and ang may taong makakatulong sa'yo lalaki. Lalaki o babae. Kung babae ka, pero lalaki kasi to eh. Kita ko eh. May lalaki na makakatulong sa'yo. Also, ito lalaki rin to eh, di ba? May taong may lalaki na makakatulong sa'yo. Or may lalaking tutulungan ka. Kung saan aspeto ng buhay mo yan. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Yan, may mga merit. And yung iba sa inyo is magkakaroon na kayo ng mga awakening in some aspect of your life. No? Kung saan man yan, baka magigising ka na sa isang sitwasyon mo na hindi na worth it sa'yo yun, di ba? Baka mag-escape ka doon kasi it's not working to you anymore, o kaya ma-awake ka, ma-enlighten ka, mga ganun. Baka this time, mas magkakaroon ka na ng strategy sa mga bagay-bagay mo o kinakailangan. Andito rin yung rejection at may mga time na you want to quit or mag-quit ka sa iba. Yun. Hindi ko alam kung saan yun. Halimbawa, if you have a bad habit o may mga toxicity situation sa buhay mo, baka mag-quit ka dun, o kaya is may mga tao or may taong i-reject ka, or hindi ka gusto, may sama ng loob sa'yo, or hindi kayo magkakaintindihan. Kung ano yung mga rejection situation, or mga quitting situation. Halimbawa, naninigarilyo ka, okay ka na to, ayaw mo na sa kaibigan mo, ayaw mo na sa mga taong chismosa, ayaw mo na sa trabaho mo, ayaw mo na, kung saan yung quitting time mo, or kung saan mangyayari yung rejection na yan. Or pwede rin kasi pag titingnan ko siya dito, may mga tao ka na i-reject na rin. Kasi sabi ko, di ba, magba-boundary ka. Kasi andito rin si June, di ba? Yun na nakikita ko, baka nahado na sa point na yun, ano? Yan, magkakaroon ka na ng mga withdrawal situation. May mga ilelet ko ka, pag-i-escape ka, or kung ano man niya iaano mo, no? And meron kang, okay, persecution. Mag-ingat ka lang din sa mga temptation o tukso. Kaya sabi ko na nga ba, andito siya, oh. Huwag ka masyado ma-overwhelm sa lahat ng aspeto ng buhay mo. Okay naman ma-overwhelm kasi minsan kasi pag na-overwhelm ka, hindi mo alam may mali. Hindi mo alam may hidden, 'di ba? Hindi mo alam masama pala yung pakay niya, 'di ba? Kaya ingat ka pa rin sa iba sa inyo, no? 'Yon, ingat ka sa mga tukso, sa mga nasa paligid mo, pinaka the best kasi yung paligid mo talaga, no? Maaring nasa paligid mo lang din talaga yung mga tao na ikakasira at hatakin ka pababa. Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Andito rin yung ano, no, kung titingnan ko to, parang panunulsol, mga ganyan. Yan, may mga panunulsol, mga sipsip, mga um, kung ano man yan na hindi magandang energy. Kaya ingat na lang kayo, ha? Yun ang nakikita ko sa iyo dito. Ay, naku po, detection invest. Okay, may tao na naghahanap ng proof sa iyo. Mag-ingat ka talaga sa paligid mo kasi may tao na nag-i-investigate, nagmamatsyag, tinitingnan ka, nasa iyo yung mga mata, o kaya naman is you will become a center of attention. Pwedeng doon sa point na yun, ano, ito. At may tao na pinakakaramdaman ka, pinakikiramdaman ka, or ikaw ito sa kanya, no? Yun. Ingat ka, baka may tao, may mga naghahanap ng mali pagdating sa'yo para makaalis ka sa isang sitwasyon. O kaya ikaw, naghahanap ka ng ebidensya sa relasyon mo niyan, sa trabaho mo niyan, sa mga ano. So, iba dito, mga ano to, tao na, na hinahanapan ka ng butas. Or ikaw ito, ha. Baka may mga ginagawa ka ng mga naghahanap ka ng ebidensya, ganyan, nag-investigate ka, naghanap ka ng proof, or kaya is may mga detection situation, mga ganyan. Baka may nag-i-spy na talaga sa'yo, ganyan. Ingat ka, ha.
Huwag kang masyadong close. Kaya sama ko na naman, di ba? Alam mo, mas masarap nga mag-isa. Promise, mas masarap mag-isa. Kasi walang toxic. Di ba? Magagawa mo yung gusto mong gawin mo. Oh. Tapos, pag-usapan ka man nila, hindi ka apektado kasi sila yun, di ba? Kumbaga, hindi mo maririnig. Tapos, pag-usapan ka man nila, hanggang dun lang yun sa kanila, di ba? Kasi alam mo yung sarili mo. Pero it's up to you, no? Kaya, kasi kung titingnan ko si Baraya, no? May tao dito kukuhanin yung loob mo. Baka bulahin ka o kuhanin niya yung loob mo. Yan, okay. Meron din ako dito na ano ha, yung sitwasyon na, yun nga, kukuhanin yung loob mo hanggang sa may makuha siya, ebidensya or ano man yan. Mag-ingat ka. Okay, magkakaroon ng mga joy. Handito rin yung, siguro may mga, tulad na sabi ko, may mga supporting situation and love. Andun rin siguro may mga paglabas, mga happy gathering, o kaya may mga collaboration, joy, o kaya naman is may mga group o person, baka mag-chill-chill kayo, kapatid, magulang, anak, kung sino man yan na malapit sa'yo, pwedeng nandun sa point na yon. Andito rin po yung mga celebration, cooperation, mga ganyan. May mga gathering sa iba, malaki o maliit yan. Pwede rin, kung man yan, baka kakain ka sa labas, mag-chill ka, mga ganun sitwasyon. No, may mga interaction, tsaka friendliness. Yan, may mga tao na friend ka. Kung titinan ko dito sa love life ito, third party to eh. Yan o. Kung bago yan, mag-ingat pa rin kayo kasi sabi ko nga sa inyo, magaling siya. Pero sa inyo, basta makiramdam ka, wag slowly lang, but surely, no? Aquarius. Ayan. Ay, isda. Mahilig kayo sa isda? This yung Aquarius, oh. Ingat kayo ha sa mga hook, baka matusok kayo. Kung ano man yung mga matatalim at matutulis na bagay, ingat kayo, no? We have the 8, yan, may mga, medyo, okay ka ba? Okay ka lang? Kasi medyo, mahina yung energy mo. Sana wala kang sakit, no? Ingatan mo yung sarili mo. Yan, makakaramdam ka na feeling helpless, mga ganyan. Mag-ingat kayo kasi baka may mga doctor, hospital, check-up, paralyzed, confined, pwedeng nado sa point na yon o kaya is pamamanhid ng katawan, ganyan, baka pagod ka rin, no, ingat na lang. Mag-ingat ka sa mga tao na tulad na sabi ko, di ba, ayan, no, may mga magtatrap sa'yo or may sitwasyon na matatrap ka talaga, ingat ka na lang din, no, mag-trust ka sa intuition mo. Yan, may tao na they wanna play. Tayo, do you wanna play? I'm Chucky. May mga ganyan. O, di ba ang OA ni ate? Yan, may tao na want to play. And there's a lack, prosperity. Ako nakikita sa iyo, abundance. And kasi isda rin kasi abundance yan eh. Lucky din kasi. Meron ba kayong arwana? Yan. Sa iba sa inyo is may mga resourcefulness situation. Yan. O yeah, ingat ka sa trap situation ha. May mga contract situation magkakaroon ng mga kontrata, bagong kontrata, haba ng kontrata. Pwede rin sa relationship yan, may mga pipirmahan siguro kayo mga contract situation, ganyan, papers, documents, ma-release ba, asikasuhin. Magkakaroon ng mga banding or magkakaroon ng mga strong connection tulad nito, kung taong malalapit sa'yo, ganyan. Sa iba sa inyo is there's a lovers, tulad na sabi ko, may di ba? May base ka, 'di ba? And iba dito baka magkakaroon ng engagement or pupunta ka sa isang kasalan, may pag-uusapang kasal, mga parties, event, also commitment. Sa iba sa inyo is makikilala nyo na daw yung soulmate nyo or andun yung point na mag-ingat ka pa rin kasi andito si trap. Baka mamaya akala mo soulmate na trap ka. Basta mag-trust ka sa intuition mo. Okay, magkakaroon ka ng mga choices sa buhay mo. May mga multiple choices ka pala no? Yan. Kung sa aspeto ng buhay mo yan, basta dahan-dahan lang, pag-isipang maigit, pag-aralan na, okay na kailangan na isipin at pag-aralan siya sa ating gawin mo bago ka mag-withdraw or bago ka umalis. Okay? Andun yung point. And then, yun nga, ang nakita ko sa'yo is andun yung may mga adjustment. May mga
pag-a-adjust o pagsasaayos ng mga bagay, no? O may mga isasaayos ngayon o magkakaroon ng kaayusan sa iba, sa inyo. And nandun din yung point na yung iba sa inyo, kung titinan ko kasi dito is parang magiging flexible kayo sa sitwasyon o kaya naman is mag-go to the flow ka this time. Siguro because of the strategy, sasakyan mo sila. Minsan hindi naman masama maging plastic din, no? Sabi ka, kung ikakabuti mo naman ito. Alam mo yung mga ganun. Yun, di ba? Well, kung ano mga aspeto ng buhay mo yan. Kasi kung titignan ko dito, may mga taong plastic, oh. Di ba? Yan. And nandito rin daw yung point na may paglaya o ilalaya mo yung sarili mo. Potential changes happen. Ang nakikita ko sa'yo dito. Basta magkakaroon ka ng mga option sa buhay mo. These are choices, no? Na mangyayari sa'yo. May mga wishful thinking ka nga eh. At nandito rin yung point na mas magiging focus ka this time, ano, sa nakikita ko sa'yo. Nagkaano ka ba? Nagyo-yoga ka ba? Nagkakarate ka ba? Nagme-meditate ka ba? Dito sa iba sa inyo is mas more kang magiging focus this time. Mas may mga bagay ka na i-work it out. May mga bagay ka na mamasterin. You want to structure something into your life. Ano? Sa iba dito siguro you are a teacher o may mga aralin ka, pag-aaralan, may mga training situation, concure, and handito rin yung may mga bagay doon na ma-overcome mo. Dito parang ano yung learning something skill. Hindi ko alam kung ano yun eh, no? Baka may mga i-learning talaga kayo sa iba sa inyo. Mag-ingat ka rin, well, maybe ikaw ito kasi there's a commanding situation. Yun ang nakikita ko dito. Or susunod ka sa isang command ng sitwasyon. Sa mga policy, sa mga rules, sa magtuturo sa'yo, sa magsasalita, ganyan. Siguro may mga ganong sitwasyon. Or ikaw ito, ganyan. Baka may mga ililid ka. Or maybe rin kasi sa sarili mo, siguro mas more ka magkukumit, di ba? Sa mga gusto mong gawin. Mas magkakaroon ka ng discipline this time, ganyan. Mga ganon. Nagbabalay ba kayo? Okay, andito rin yung point na you have a talent, no? Magbibigay ka daw ng effort or you need to give effort sa mga bagay mo this time. Yan, ang nakikita ko sa iyo dito. Tulad ng sabi ko, di ba, focus, no? Yan. And then, always try to make it balance. Ang sinasabi dito, mahilig ba kayo mag-drawing? Mahilig ka ba sa art? Mga ganyan. May mga i-expertise ka daw talaga dito. Para nagkasamay, 9-9, no? 7-8-9-9. Sagittarius, Capricorn, Gemini, and Aquarius. Yon ang nakikita ko sa iyo dito. Mas magbabalance to ka this time. Siguro nga, sabi ko nga, di ba, kanina flexible, magiging very flexible ka this time. But still, you are more on focusing to stand up again. Tapos, ando rin yung point ng focusing, endurance, and may mga talent situation. Siguro nga, may mga aralin talaga. Yun ang nakikita ko sa iyo. Pursuing situation this time din ano ang nakikita ko sa iyo dito. Pero kung titingnan ko dito, someone's controlling. O baka may taong gusto kanyang kontrolin or makokontrol o mamanipulate ka ng sitwasyon. Gusto niyang gawin na gusto niyang gawin, ay gusto niyang ang sasabihin niya is gusto niya gawin mo. Parang nandun sa point na yun. Or ikaw ito sa kanya ha. Yun ang nakikita ko dito. Kaya minsan may mga time na maguguluhan ka. Yun. Kaya wag ka lang din magpapatrap sa sitwasyon ano. Yun. Focus ka lang sa trabaho mo, sa sarili mo, sa goals mo. Ang pinaka-the best sa lahat. Balance, control and balance in any situation into your life. Physically, emotionally, spiritually, sa lahat. As in sa lahat. No, sa paligid. Arigato naman si God bless.